At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking isyu ang bumangon sa ating bansa at ito ay may kinalaman sa mga makapangyarihang pangalan sa politika. Ang mga pangalan ni Martin Tambalos Romualdez at Benhur Abalos ay muling naging sentro ng kontrobersya matapos mabisto ang kanilang posibleng papel sa iligal na operasyon ng isabong sa bansa. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang mga detalye ng mga akusasyong ito at kung paano ito makakaapekto sa mga politika sa ating ekonomiya. Ating alamin kung anong ebidensya ang tumutok sa kanilang mga pangalan. Ayon sa mga sumbong ng mga informants, si Martin Tambalos Romualdez, ang kasalukuyang Speaker ng House of Representatives, ay umano'y may malalim na ugnayan sa ilang operasyon ng isabong. Ang nasabing iligal na industriya ay patuloy na nagpapalago ng salapi mula sa mga online sabong na isang iligal na gawain sa ilalim ng mga umiiral na batas. Ibinulgar ng mga source na may koneksyon di umano ang ilang high-profile na personalidad tulad ni Romualdez sa mga malalaking operators ng online sabong kaya't ang kanilang mga operasyon ay nakakalusot sa mga otoridad. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ng mga investigador si Benhur Abalos, ang dating chairman ng Metropolitan Manila Development Authority at kasalukuyang kalihim ng DILG. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng mga otoridad, ipinakita na may mga pagkakataon na si Abalos ay may posibleng papel sa pagpapalaganap ng iligal na online sabong sa mga rehiyon. Binaril ang mga operasyon na ito gamit ang makinarya ng mga lokal na ahensya ng gobyerno na mayroong koneksyon sa mga hindi otorisadong gambling platforms. Ang isyong ito ay tumatalakay hindi lamang sa mga pangalan ng mga politiko, kundi pati na rin sa mga isyu ng korupsyon at hindi pagkakapantay-pantay sa gobyerno. Ayon sa mga eksperto, kung totoo man ang mga aligasyong ito, manangungahulugang ito ng patuloy na pagsuway ng ilang mga opisyal sa batas at kawalan ng malasakit sa kapakanan ng mamamayan. Anila, ang isabong ay nagdudulot ng maraming problema sa ekonomiya at sa moralidad ng ating mga kababayan. Patuloy ang mga investigasyon at ang mga otoridad ay nag-iimbestiga ng mas malalim sa mga kasong ito. Maraming tanong ang nananatili at kung paano mapapatunayan ang mga akusasyon laban kina Romualdez at Abalos. Hindi lang ang kanilang reputasyon ang nakataya kundi pati na rin ang integridad ng ating mga institusyon. Maghihintay tayo sa mga susunod developments at patuloy na magbabantay sa mga hakbang ng gobyerno para malutas ang isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pinas nung mangyari yung yung krimen. Siya po ay nasa Amerika at siya daw po ay nagpapagamot, no? Pero ang balita ay nag-expire na noong 9 yung kanyang travel authority. Kaya nananawagan si Mr. Romualdez, Martin Romualdez, Speaker Romualdez, kay Congressman Tevez na bumalik na at harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Alam mo, nagitla ako dito sa balitang ito. Gawa ng never na nangyari pa sa kasaysayan ng Kongreso, whether mataas na kapulungan o mababang kapulungan, even at the worst situation. Naalala niyo yung kaso sa Senado, yung kay yung ginawang hotel ni, ang pangalan ng senador na yun? Nakalimutan ko na kasi mga ganun dapat kinakalimutan na no? Pero may senador tayo noon na ginawang hotel yung Senado, pero nungka na anong tawag nito, idiniin ng pamunuan ng Kongreso. But this time, it appears na ang atat na atat dito, dahil series mga isang linggo na yan nagsasalita ito si Romualdez at kung sino-sino pa against Tevez, no? Kasi ang ina-expect ng taong bayan is, kasi kung ito among peers, no? Na kahit pa paano, hindi naman pagtatakpan, kundi bibigyan ng proteksyon, no? Ganun ang nakasanayan. Kahit anong panahon nila, yung mga identified with the Communist Party, sila sa bayan muna noon, they were given the right, anong tawag nito, protection by the House kasi sitting congressman sila whether they are party list or lalo pa ito dahil district representatives, no? I'm not saying this because I'm favoring Tevez. Ang sinasabi ko lang, kapuna-puna na itong si Speaker Romualdez, siya ang hindi na niya inantay na manawagan yung iba pang mga congressman. Siya na mismo.
Of course, kanya-kanyang estilo yan, no? Kanya-kanyang racket estilo yung mga leader. But ngayon, ang gusto niya mangyari, muwi ka na rito, Arnie, sabi niya, para harapin mo yung iyong mga reklamo, yung reklamo laban sa iyo. Sabi naman ni Atty. Topacio, itong abogado ni Mr. Tevez, na dapat kasi maghinay-hinay ang lahat. Dahil sa yung mga allegations, mere allegations pa lang yan. No? Ni wala pang preliminary, wala pang formal case or complaint that were lodged before the proper forum. No? Katunayan, isa sa mga inireklamo ni Atty. Topacio, dahil nagsagawa po ng raid, no? Ang CIDG, no? Ang PNP sa mga bahay-bahay, no? ng mga Tevez at kanilang mga panali, at inaalam nga sana ng panig ni Mr. Tevez, no? Through Atty. Topacio, kung pwede silang sumama para at least makita nila, no? Kung nasa ayos ba yung pagsasagawa ng search, dahil hindi po malinaw sa search warrant kung ano yung kanilang purpose, sino yung kanilang isa-search, kaninong bahay. No? But anyway, lumabas na po yan. Kasi sabi ni Ferdy Topacio, hindi po klaro sa amin kung sinong hinahanap nila o kung ano ang hinahanap nila. No? Kasi dapat nakalagay po yan sa warrant, no? Sa search. Which is good for anybody who is being accused, because mate-technical yan pagdating sa korte. No? Kasi pagka mali ang pagkakaserve ng warrant, whether it is search or arrest warrant, grounds yan for immediate dismissal of the case. Mismo DOJ nagsabi niyan. Kasi katulad nung sa anak ni Secretary Boying Rimulya, di ba? Wala sa hulog yung pagkakaserve ng warrant. That is why na technical na dismiss yung kaso. Kasi yun ho ang sa demokrasya, no? However crazy as it may seem, but that is the procedure. That is why kung ako kay Topacio, huwag na siya mag-complain. At doon na lang niya tirahin pagdating sa korte, no? Anyways, so nakakuha daw ng mga armas, nakita niyo naman, no, yung mga armas na sinasabi. At ngayon, ako naintindihan ko kung bakit kung totoong nagpagamot. Siyempre, ano yan, humanitarian consideration. Ngayon, kung ito na may, this is a legal strategy para mahadukay muna ng gusto yung, kung ano ba yung kasong yan, para makapaghanda yung akusado, no? O yung kinocomplaint. Dahil hindi pa ho akusado ito complaint pa lang, no? You will only call him accused kung ito ay natapos na sa preliminary investigation at naisampa na sa korte. Wala pa hong naisasampang kaso sa korte. Katunayan, ang mga nadrinig natin ay binabanggit lang ng mga nahuli na mga suspected killers yung pangalang Tevez. It's not even Arnie Tevez, no? Kaya dapat tingnan natin sa tamang konteksto yung balita. Kasi ang nangyayari nga ho kasi, ito, walang halong kantsaw sa mainstream media. Pag pinapakinggan ko kayo, parang naninindig ang balahibo ko. You have to be responsible, no, when you are doing your report. You have to differentiate between a complaint, a case, no? Yung mga ganon. Kasi hindi everybody is innocent until proven otherwise, no? Wag yung the guy is presumed guilty until proven otherwise. Hindi po ganun ang sistema ng ating justisya sa ating bansa, no? At kahit na sa Amerika, everybody is presumed innocent until proven guilty otherwise, with the term beyond reasonable doubt, no? As it is, may mga nakikita na tayo na yung butas doon sa system, no?
ng pangre-raid, panghuhuli, no? Whether they were read their Miranda rights, lahat yan lalabas pagdating mo sa kaso, no? Pag natuloy yung kaso. Ngayon, may mga, sabi ko nga, may mga bagong teorya na tinitingnan ang palatuntunan bukod po dito sa sinasabing political vendetta. Kasi ang lumalabas ngayon yung awayan ng mga Digamo at mga Tebes, etc. Remember, Digamo case is just one. Meron tayong ambush sa Cagayan Valley. Meron tayong ambush sa Maguindanao. Meron tayong inambush dyan sa Pasay City. These killings, no, or these attempted killings, are somehow being knitted in a theory na maaring may katotohanan. Bakit? Kasi kung natatandaan ninyo, yung issue ng Isabo, mainit yan. May mga, yung isang nagpapatakbo niyan, pinag-iinitan, simula pa lang na maupo si Presidente Marcos, sinasabing maaari siyang involved, no? Dito sa mga missing sabungeros, etc. No? Tapos merong isa na tatlo kasing grupo yan. No? Tatlong grupo yan. Merong isa, sabi nila, kino-corner. Merong isa, ex-grupo ng mga dating general. Yes, dating general. Ngayon yata yung isa, parang undersecretary pa no? So, yung isa, sinasabi nila, hawak nitong ini-involve nila sa Negros, yung Tebes. So, yan, hindi pa natin masyadong pinag-uusapan kasi inaalam natin ang buong detalye. Ngayon, kung may katotohanan yan, lalabas at lalabas yan. No? Lalabas at lalabas. I'm sure in the next few days, we will have plenty of stories that may be unearthed, no? Dyan sa issue ng mga patayan, no? At issue ng isabong, illegal gambling. Parang sana, hindi natin alam kung alin ang magiging totoo o totohanan. No? Tingnan na lang natin. Ang importante, may patutunguhan yung mga complaint at mga kaso. Huwag naman na sana na mawisi-wasi lang yan. Alright, balik tayo sa Malacanang. Ang sabi ng Malacanang, meron ng mga bagong inirang ang Pangulo na makakatuwang niya sa pamamalakad ng gobyerno. Kabilang po rito yung dating Undersecretary ng DILG na si Jonathan Malaya. Siya po ay pinangalanan bilang Assistant Director General ng National Security Council. No? Si Malaya po ay lecturer sa University of the Philippines National College of Public Administration and Governance. At isa pa sa inirang ng presidente ay yung anak ni former Senate President Tito Soto, no? Si Jorela Maria Soto Antonio bilang chairman ng Movie, Television Review and Classification Board, at si Genevieve Belicaria Guevara, kapatid ni Secretary Cheloy, no, Garafil, bilang Assistant Secretary ng Agriculture Department. Ako, narinig ko na naman yung Agriculture Department. Ako, Mr. President, magwalis-walis ka rin, utang na loob. The new appointees in the Department of Agriculture are Celso Olido and Maria Melba Wee, mga director. Napakarami ho ng mga bagong hirang, no? Sabi ko nga sa inyo, mahigit 2,000 yung mga dapat pampunan Ewan ko kung bakit mag-iisang taon na hindi pa na pupunuan yan. Siguro, pinag-aaralan mabuti yung kanilang mga qualifications. Anyways, congratulations sa inyo. Mga bagong hirang, meron sa Employers Compensation Commission Board, meron sa pa ba itong ibang mga opisina? Meron sa National Tripartite Industrial Peace Council, meron sa Wages and Productivity Board, meron sa Department of Migrant Workers, no? Merong mga nahirang sa DOTR at iba pang opisina.
congratulations sa inyo at sana ay gampanan ninyong mabuti ang tawag ng inyong tungkulin para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Now, gusto ko lang ibahagi sa inyo itong magandang balita. Sapagkat mayroon na lang po tayong national athlete. Katunayan, Olympian ito eh. Ito yung kinatawa natin sa Brazil Olympics, no? Si Miguel Tabuena, abay mukhang napakaganda ng gising niya kahapon. At siya po ay umiscore ng 64. Bibihira po sa mga naglalaro ng golf ang umiscore ng 64. Kung kaya't siya ngayon ay isa sa mga nangunguna dito sa International Series Thailand na ginaganap sa may Black Mountain Golf Club dyan sa Wapi. Hindi siya masyadong kahirapan na golf course, no? Pero may mga sikreto yung lalo na sa hole number 12 yata yun o number 11. No? Maglaro kami dyan. Para kasi may bundok doon sa dulo eh. Yung Black Mountain na kung tawagin nila. Parang yung bola mo, ang ganda ng lipat, tapos biglang nahuhulog, no? So, anyways, congratulations dito kay Miguel Tabuena ng Pilipinas, no? And hopefully, ay magwagi siya dahil malaki po ang premyo rito, $2 million, no? Yan ang championship money involved, no? So, we wish solid start, no? For Miguel Tabuena. Marami siyang kalaban dyan, mga world class din, no? Hindi naman ho bago yan dahil noong several years ago, a few years ago, to be exact, nagkampiyon na ho ito sa isang international na patimpalak na ginanap dyan sa Indonesia, no? Kaya siya po ay nag-qualify. Allergy kampiyon yan sa mga ganyan, ano? Dahil nga nakita lang, may B-52 bomber, may kung ano-ano. Siguro nagkaroon ng show of force, no? Parang gusto ipakita ni Kim Jong-un na, teka muna, mag-i-exercise kayo, delikado kami. Kailangan na malaman ninyo na handa kami, no? Although the report did not specify what weaponry Kim observed in the fire assault drill simulating the destruction of an enemy airport. Yun ang kanilang simulation eh. Kunyari, bubombahin nila yung airport sa South Korea. Ganito mangyayari. Kaya nag-drill din sila. So, ako'y kinakabahan sa mga ganyan kasi napakalapit po ng Korea sa atin, no? At may history tayo diyan eh. Bagamat meron tayong ugnayan sa dalawang Korea, no? Wala naman tayong kinakalaban sa mga yan. Pero alam naman natin kung pagbabasihan ng kasaysayan, ang Pilipinas ang may malaking kontribusyon sa paglaya ng South Korea nung magkaroon po ng Korean Peninsula War. Diyan talaga Pilipinas nagpadala ng aeroplano para kung pandigma. Wala pa ang Korea noon. Kaya nung pong dumalaw kami dyan sa Korea, kasama ko sila Jerry Baha, no? Tsaka iba pang mga kasamahan natin mamamahayag. No? Pag nakakita yung mga matatandang South Korean sa amin na tapos alam na Pilipinas, naiiyak sila. At sabi namin, ba't kayo naiiyak? Kung wala kayo mga Pilipino, wala kami. No? Ganon ang pagtingin nila ng utang na loob sa Pilipinas. Kaya ganon naman ang, ewan ko, baka sabihin nyo, ako lang nababahala. No? Mabuti na yung nababahala kaysa mamaya bigla na lang dito pala ang isa riyan, dyan dito mag-landing. No? Ngayon, maliban po riyan, doon naman sa giyera ng Russia at Ukraine, abay, mukhang tinutuhanan, no? If you remember, a couple of days ago, si Prime Minister Medvedev, no? Yung dating presidente ng Russia, nag-warning na sana hintuan na itong mga pagpapadala ng mga armas ng mga bansa na hindi na makasama kami depensahan ng aming bansa, sabi niya, including
the possible release of nuclear missiles. Abay, mukhang ganito na nga ho nangyari because Russia unleashed a missile barrage targeting energy infrastructure across Ukraine, hitting residential buildings and killing at least 6 people in the largest attack. Malapit na ito sa capital town ng Kiev, no? At talagang pag nakita nyo mga, tsaka pinanood ko yung video, mga sirena talagang, kasi parang literally pinaulanan ng missile ng Russia yung Ukraine. No? Ngayon, kaya tayo kinakabahan dyan sapagkat alam naman natin na malaki ang epekto nito sa pambansang kabuhayan ng bansa. Whether we like it or not, we will be affected directly or indirectly by the Ukraine war. Tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang presyo ng crudo, yung ibang mga, meron tayong mga ini-export na produkto sa Russia, meron tayong pakikipag-ugnayan dyan sa Ukraine. All of these things, it will sum up to the general impact, no? Sa maaring mangyari dahil po dyan sa gerang nagaganap sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Nabanggit ko na sa inyo ang aking pagkabahala. Ngayon, yung iba na, masyado ka naman OAJ, bahala kayo. Basta ako, at least nabanggit ko. No? Now, if I am proven wrong, fine, mas mabuti. No? But if I'm proven right, at least I have forewarned you. This program ay nakapag-warning na sa maaaring impact nitong nangyayari ito. Now, iwanan natin yan sapagkat tapos na ang laban. Nanalo na ang F2 Logistics. Ibig sabihin, nag-aantay na lang sila sa sino pang ibang papasok sa, anong pangalan nito, sa semifinals ng Premier Volleyball League. Now, speaking of, eto ngayon, parang labanan ng ano ito ng, mamaya ikukwento ko yun. In the meantime, congratulations muna sa Cherry Tigo. May pag-asa pa, no? Mukhang may chance pa sila dun sa remaining 2 seats. Dahil with yung panalo ng F2 kanina, nasa ilyuhan na nila. Pasok nga sila sa semifinals, no? And most likely, number 2 sila dahil number 1 yung Green Line, no? Eto ngayon, yung Cherry, dahil sa panalo nila laban sa Choco Mucho, makalawa, no? Tama ba? O, kamakalawa. Nabuhaya ng pag-asa, no? At talaga namang hindi na ho nila pinaporma ng gusto ang Choco Mucho sa kanilang laban 25-21, 25-19 at 25-19 dyan po sa Phil Sports Arena. At ang ano lang, ironically, dahil hindi nakapaglaro si EJ Laure, ang pumalit sa kanya si Pauline Gaston, na dati namang player ng Choco Mucho. Gumawa ako, triple-double ang ginawa nung dati lang kasamahan. Bittersweet, no? Natalo. Of course, si Mylene Pat was at her best, no? Siya po ang hinirang na player of the game. Kasunod dyan ay nauna po dyan yung panalo naman ng Petrogas Angels na gusto rin makapasok sa semifinals laban naman sa Akari. No? Mabuti naka-score pa ng isang panalo, isang set na panalo yung Akari. But the games went on 25-15, 25-19, 22-25 at 25-16. So ngayon ho, ang naglalaban ngayon, yung isa sa mga contender para sa semifinals, yung PLDT High Speed Hitters, ang kalaban nila, sister team nila na hindi ako nagkakamali, Signal HD, no? Spikers. Sasabihin ng iba, hindi kaya lulutuin yan. Alam nyo, kung pagbabasihan natin yung mga laban, katulad ng laban ng sister team ng Revisco, Choco Mucho, tsaka Green Line, walang kapakapatid Talagang bardagulan ng bardagulan ganun din ito. Tandaan ninyo, ang Signal, ang siyang dahilan kung bakit hindi nakapasok sa Reinforced Conference Semifinals.
ang PLDT. So, ngayon, kung ako naman ang may-ari ng ito akin lang to Kung ako may-ari ng Mega Pacific, yung may-ari ng PLDT at Signal, dahil wala naman chance na ang Signal, tapos pag nanalo kasi itong PLDT, masisimento yung kanilang hold doon sa semifinals. But let's see how it will end, no? Dahil magsisimula pa lang ang laban nila. In the meantime, gusto ko lang ibalita sa inyo na yung ating kaisa-isang pambato sa daigdig ng tennis na si Alexandra Iyala ay hindi po nakausad sa kanyang singles event, no? Diyan sa kanyang patuloy na pagsisikap na makaangat sa daigdig ng professional tennis. But yung sa doubles, ito talagang magaling sa doubles ng batang ito pasok na ho sila sa semifinals. Kasama yung kanyang partner na European, no? Lithuanian yung kanyang partner. So, congratulations to them. Wala, mani-mani ang ginawa nila nung pinatawag nila yung kupunan ng galing ng United Kingdom, Great Britain, no? 6-2, 6-2. At sila ngayon ay naghahanda para sa kanilang laban. Ang kalaban nila yung top seed na sina Alicia Barnett at Olivia Nicolis of Great Britain sa semifinals. And then pag lumusod sila, siyempre papunta na sila sa championship. Ang laro po ay ginaganap sa Slovakia, one of the Slavic countries, at we wish them good luck. We wish our national treasure sa tennis na si Alexandra Iyala ng good luck. Now, dumako na tayo sa ating pangkalatang ugnayan lahat sa opinyon. Noong isang araw ay, sabi ko nga sa inyo, mukhang nagdedelikado ang maraming lugar sa ating bansa dahil po rito sa paglubog ng barkong, ano ba pangalan ng barkong?